Magsisimula ang kwento sa sandaling binanggit ng bida ang isang matandang alamat, isang kwentong matagal nang ibinubulong ng panahon at halos nalimutan na ng kasaysayan. Ito ang alamat ng libingan ng prinsesa, sinasabing huling hantungan ni Prinsesa Jiang, isang babaeng nagmula sa isang maikling dinastiyang matagal nang naglaho sa mga pahina ng kasaysayan. Ayon sa kwento, taon-taon tuwing ika-7 ng Hulyo, may mga taong nagsasabing may nakikita silang isang babaeng multo sa paligid ng libingan, nakasuot ng pulang kasuotang pangkasal, tahimik na naglalakad sa dilim. Kapag sinubukan mo raw na sumilip sa ilalim ng belo, matutuklasan mo ang isang tanawing kayang magpatindig ng balahibo, ang mukha ng isang bangkay na may nakakatakot na ngiti, habang unti-unting tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga mata, tila nagpapahiwatig ng isang pighating hindi maunawaan at isang sumpang bumabalot sa kanyang katauhan. Habang ipinagpapatuloy ng bida ang kanyang pagsasalaysay, unti-unting lumalalim ang kanyang tono, at mas lalong nadarama ang bigat ng kababalaghan sa kanyang mga salita. Ipinahayag niya na ang araw na iyon ay hindi isang karaniwang petsa. Iyon ang mismong araw ng pagkamatay ng prinsesa, ang sandaling pinakamalakas ang kanyang yin energy, ang oras kung kailan pinakamatindi ang lakas ng kanyang kaluluwa. Sa darating na ika-7 ng Hulyo, ayon sa kanya, ang Chief Elder of the Beggar Clan ang mangguna sa mga netizens para sa isang kakaibang karanasan, isang buong gabing pagbabantay sa libingan ng prinsesa. Kasama niya ang isang bihasang pangkat ng live broadcast, handang ihatid ang makasaysayang gabing iyon sa harap ng lahat. Lahat ay naghihintay ng kasagutan, totoo nga bang may babaeng multo sa libingan, o isa lamang itong kathang-isip na alamat? Sa pagtatapos ng kanyang anunsyo, nagbigay ang bida ng isang huling paanyaya na puno ng pananabik. Inanyayahan niya ang lahat na abangan ang live broadcast mamayang gabi at sama-samang tuklasin ang lihim ng libingan ng prinsesa. Pagkatapos mailabas ang promotional video, nagsalita ang director at tinawag ang ating bida na si Fang Ning. Masaya niyang ibinahagi ang balita, lumabas na ang kanilang video, at ang dami ng views ay umabot na sa higit 1 milyon. Tiyak daw na matutuwa si Fang Ning sa tagumpay na iyon. Pinuri ni Fang Ning ang director at sinabi niyang mahusay ang naging resulta, tulad ng inaasahan mula sa isang profesional na team. Binanggit pa niya na nasa mga kamay ni Director Wang ang live broadcast ngayong gabi, kaya't huwag nitong kalimutang planuhin ng mabuti ang lahat para sa kanya. Sumagot si Director Wang nang may kaseryosohan, subalit sa loob-loob niya ay may bahid ng inis. Tahimik niyang naisip na kung hindi lang talaga matumal ang negosyo nitong mga nagdaang araw, hinding-hindi niya papatulan ang isang live broadcast sa gitna ng kagubatan, lalo na kasama si Fang Ning. Samantala, sa gilid ng set, makikita ang ilang staff na abala sa paghahanda habang nag-uusap-usap. Isang lalaking may hawak na kahon ang nagtanong kung saan nga ba nakuha ni boss ang trabahong iyon. Hindi raw ba dati ay mababa lamang ang budget ng kanilang mga video? Sumagot ang isa pang lalaki habang humihit-hit ng sigarilyo, hindi rin niya alam, pero aminado siyang maganda ang lugar. Biglang lumapit ang isang binata at tinawag si Director Wang upang mag-ulat. Ayon sa kanya, nagrereklamo ang aktres. Masyado raw liblib ang lugar at may kung anong aberyang nangyari sa kanya, kaya't mukhang maaantala siya. Agad namang sumagot si Director Wang na eksena lamang ang gagawin ng aktres at nasa set na siya. Inutusan niya ang binata na sabihan ang aktres na bilisan at huwag palampasin ang live broadcast. Tumango ang binata at sinabing gagawin niya iyon. Pagkatapos nito, nagbigay ng malinaw na utos si Director Wang sa kanyang mga staff. Ayon sa plano, alas 11:30 ng gabi magsisimula ang broadcast. Alas 7 pa lamang at may 4 na oras pa sila para magbihis at ihanda ang lahat. Sa isip ni Fang Ning, labis ang kanyang kasiyahan sa husay ng kanyang team. Tunay ngang propesyonal ang grupong ito, at sulit ang $1,000 na perang ginastos niya. Hanggat matapos niya ang live broadcast ngayong gabi, tiyak na makakabawi siya. Totoo man o hindi ang kwento, ang mahalaga ay may paparating na kilabot para sa mga manunood. Gagawin niya ang lahat upang maging mahusay ang pagpapalabas,
dahil hindi madaling makapasok sa search list. Agad niyang sinabi kay Director Wang na magpapahinga muna siya. Ipaalam na lamang daw sa kanya 5 minuto bago magsimula ang broadcast, at tawagin siya agad kung may aberya. Tumango si Director Wang at sinabing walang problema, nakaayos na raw ang lahat ayon sa plano. Ilang oras ang lumipas. Habang papalapit ang oras ng pagsisimula ng live broadcast, muling nagtanong si Director Wang kung ano na ang lagay ng lahat. 10 minuto na lamang ang natitira bago magsimula ang programa. Hinanap niya ang aktres at agad nagtanong kung nasaan na ito. Mula sa malayo, hindi nila namalayan na may nakamasid sa kanila. Sumagot ang binatang inutusan niya kanina na 1 oras na raw siyang paulit-ulit na tumatawag, ngunit hindi pa rin niya makontak ang aktres. Sa sobrang galit, nagbitaw si Director Wang ng mabibigat na salita at sinabing pagbalik nila ay isusumbong niya ito. Walang pag-aalinlangan niyang inutusan ang binata, dahil huli na para magpalit ng aktres, siya na lamang ang magpapanggap. Isusuot niya ang pulang wedding dress. Nagulat ang binata at agad na nagtanong kung bakit siya ang kailangang gumawa noon. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Director Wang. Itinulak siya nito at mariing sinabi na bilasan niya, basahin ng mabuti ang script, at huwag siyang ipahiya. Sa sandaling iyon, biglang may napansin ng binata. Itinuro niya ang isang babae sa itaas ng burol at tinawag si Director Wang. Ayon sa kanya, naroon ang aktres, tila dumating na ito. Lahat sila ay napatingin. Nakita nilang nakatayo lamang ang babae sa itaas, suot ang pulang wedding dress. Nagtaka ang binatang may hawak ng kahon kung kailan pa ito dumating at kung nagdala ba ito ng sariling kasuotan. Sumagot naman ang lalaking may sigarilyo na mas mukhang mamahalin pa ang suot ng babae kaysa sa mga inihanda nila. Kasabay nito, biglang nagsalita si Fang Ning at sinabihan ang mga tauhan na huwag lamang tumayo roon. Nasa pwesto na raw ang aktres at handa na sila para sa broadcast. Paalala naman ni Director Wang na dumating na ang oras. Tinanong ni Fang Ning kung nakakonekta na ang live signal, at sumagot ang direktor na maaari na siyang magsimula ayon sa plano. Agad na inayos ng bida ang kanyang sombrero at sinabihan ang lahat na magaling, simulan na nila. Naghanda ang lahat at sinimulan ang broadcast. Masiglang binati ni Fang Ning ang mga manunood, at mabilis na dumagsa ang iba't ibang komento. Ipinaliwanag niya na naruroon sila ngayon sa libingan ng prinsesa, at marahil ay pamilyar na ang marami sa alamat nito. Sa mga nagdaang taon, dumami raw ang mga paranormal na pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, at dito pa lamang ay may higit sa 5 ulat ng kababalaghan tungkol sa babaeng multo. Sa isip ni Fang Ning, maganda ang takbo ng popularidad. Marahil sa pagkakataong ito ay makakakuha talaga siya ng malaking kita. Agad niyang sinabi sa mga manunood na itigil muna ang usapan at simulan na ang pagpapaliwanag, dahan-dahan siyang lumapit sa puntod ng prinsesa. Idinagdag niya na tuwing ika-7 ng Hulyo ay nagpapakita ang prinsesa upang ipahayag ang kanyang hinanakit. Sa likuran, isang binata ang may hawak na maliit na bato. Bigla niyang inihagis ito sa libingan ng prinsesa. Nagpanggap si Fang Ning na nagulat, at dahil dito ay inulan siya ng samut-saring komento mula sa mga manunood. Agad niyang pinuri ang binata sa galing ng ginawa nito. Pagkatapos ay humarap si Fang Ning sa babaeng nasa itaas. Sa isip niya, kailangang sundin ng aktres ang script, lapitan siya at pumasok sa eksena. Napaisip siya na talagang propesyonal ang aktres at hindi nasayang ang perang ibinayad niya. Ngunit sa sandaling iyon, tinawag ng binata si Director Wang ng may halong pagkalito. Hindi siya pinansin ng direktor at sinabihang nasa kritikal na oras sila. Habang tinitingnan ni Director Wang ang broadcast sa kanyang cellphone, napabulong siya na talagang buhay na buhay ang palabas. Sumabog ang popularidad ng studio, lagpas 1 milyon na ang views at pumasok na ito sa top 10. Masaya niyang naisip na ayon sa kontrata, 10% ng gift income ay sa kanila. Malaki ang kikitain nila rito. May nais sanang sabihin ang binata, ngunit muli siyang pinatigil ni Director Wang at inutusang magtrabaho na lamang kung ayaw nitong mawalan ng sahod.
Kasabay nito, gumamit si Director Wang ng walkie-talkie at inutusan ang mga staff. Malapit na raw maghating gabi, at handa na dapat si Fang Ning, lapitan ng aktres ayon sa script, at pagkatapos ay magtago ito. Nang marinig iyon ng binata, napaisip siya. 4 o 5 lamang naman sila sa lugar, bakit kailangan pang gumamit ng walkie-talkie? Napansin din niya na ang babae sa itaas ay walang suot na headphones. Tinanong niya si Director Wang kung ba't hindi naman kinuha ng aktres ang headset kanina. Kasabay nito, biglang dumaan ang isang malakas na hangin na gumulo sa kanilang atensyon. Nagtaka ang binata sa nangyayari. Maya-maya, napansin niyang wala na ang aktres sa itaas. Agad niyang sinabi ito kay Director Wang. Sa galit, hinampas ni Director Wang ang binata at sinabing tanga ito. Kung binasa raw nito ang script kahapon, alam sana niyang magtatago ang aktres sa bahaging iyon. Kaagad niyang inutusan si Fang Ning na handa na ang aktres at oras na para umakyat sila sa bundok. Nagpatuloy si Fang Ning sa broadcast. Ikinuwento niyang ang malakas na hangin kanina ay talagang nakakatakot. Dati raw ay hindi siya naniniwala sa mga Diyos at multo, ngunit ngayon ay medyo natatakot na siya at nagsisimulang magduda kung totoo nga bang may nagmumulto sa lugar na iyon. Habang umaakyat si Fang Ning upang harapin ang aktres, pinagtatawanan siya ng mga nagkokomento. Sa ibaba, patuloy pa ring sinusubukang magsalita ang binata, ngunit galit na sinigawan siya ni Director Wang at sinabing abala ang lahat. Ipinakita ng binata ang mensaheng natanggap niya, ang aktres na kinontak nila kanina ay tumawag at sinabing nakatulog lamang siya at hindi talaga nakarating sa lugar. Naguluhan si Director Wang, halos nanginginig habang nagtatanong kung hindi nakarating ang aktres, sino ang babaeng nakita nila sa itaas. Samantala, si Fang Ning ay patuloy nang humaharap sa misteryosong babae, wala pa ring kaalaman sa nangyayaring kaguluhan sa likuran. Nagpanggap siyang napaupo sa lupa at nagkunwaring natatakot. Sa isip niya, sobrang propesyonal ng aktres, hindi niya inaasahang ganito kagaling. Tinawag niya ang babae at tinanong kung sino ito. Sa kabilang banda, litong-lito na si Director Wang at tinanong ang binata kung sino nga ang babaeng nasa itaas. Hindi pa man natatapos ang sagot ng binata, biglang may tumawag kay Director Wang sa headphone. Ang cameraman, halatang gulat na gulat, ay nagulat tungkol sa paa ng aktres. Lumapit ang isa pang binata at ipinakita ang nangyayari sa broadcast. Kinailangan ni Director Wang na makita mismo ang sitwasyon sa set. Nang masilayan niya ang eksena, halos manginig siya sa takot. Ang babae ay nakalutang sa ere. Sa sandaling iyon, bumuhos ang samot-saring komento mula sa mga manunood, puno ng pagkalito at takot. Napabulong si Director Wang kung posible bang totoong multo ang kanilang nakaharap, at kung ang nilalang sa itaas ay ang prinsesang matagal nang pinag-uusap-usapan. Dahil sa mga nangyayari, tuluyang nakumpirma ni Director Wang sa kanyang isipan na ang nilalang na nasa itaas ay marahil ang prinsesa mula sa nakaraang dinastiya. Ang pagkaunawang iyon ay nagdulot ng matinding takot sa kanilang tatlo. Sa gitna ng pagkabigla, nasabi na lamang ng binata na hindi ito makatarungan, paano raw makukunan ng kamera ang isang multo? Isa ba itong espiritu o isang nilalang mula sa ibang planeta? Samantala, si Fang Ning ay wala pa ring kamalay-malay sa tunay na nagaganap. Patuloy pa rin niyang tinatanong ang babae kung sino ito at pinakiusapang huwag siyang lapitan. Lalo pa niyang ginalingan ang pag-arte, sumisigaw at nagpapakitang tunay na natatakot. Sa kanyang isipan, humanga pa siya sa kalidad ng costume at sa puting buhok ng aktres, kamangha-mangha raw ang pagkakagawa. Agad na kumilos si Fang Ning. Sa kanyang pananaw, mukhang napakaswerte niya sa napiling team. Ngayon na ang pagkakataon niyang mag-perform. Binuksan niya ang flashlight at mariing sinabi na hindi siya natatakot. Ipinahayag niyang siya ay isinilang sa sikat ng araw at nabubuhay sa simoy ng hangin ng tagsibol. At ang isang karaniwang multo ay hindi raw makakalapit sa kanya. Sumenyas pa siya sa camera na ayos lang siya. Ngunit sa likuran, ang tatlo ay gulat na gulat at tinatanong kung baliw na ba siya. Unti-unting kumilos ang babae at inilantad ang kanyang mga kamay. Kasabay nito, dumami ang takot ng mga manunood.
Unti-unting humaba ang kanyang mga kuko, dahilan upang mabigla ang lahat. Sinabihan ni Director Wang si Fang Ning na tumigil na sa pag-broadcast at mag-ingat. Inutusan niya itong lumuhod, dahil baka totoong multo ang kanilang nakaharap. Sa gitna ng kaguluhan, biglang napansin ng binata ang kakaibang electromagnetic wave. Tila naputol ang signal at hindi na nila makontak si Fang Ning. Iminungkahi ng isa pang binata na iwan na nila ito at tumakbo na. Ngunit bago pa sila makagalaw, naglabas ng napakalakas na enerhiya ang prinsesa. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang lupa sa paligid. Sa takot, mabilis na lumuhod ang lahat at nagsisigaw ng paghingi ng tawad. Sa kabila nito, si Fang Ning ay sinakal na ng prinsesa. Napatingin siya sa mukha nitong natatakpan ng belo, at nang matanggal iyon, tumambad ang isang prinsesang walang emosyon, tila hindi buhay, isang nilalang na nakatayo lamang sa kanyang harapan. Sa kabila ng panganib, namangha si Fang Ning sa kagandahan nito. Maging ang mga manunood ay napahanga sa di maipaliwanag na anyo ng prinsesa. Ngunit sa kanyang isipan, lubos ang pagkalito ni Fang Ning. Bakit iba ito sa script? Paano nagkaroon ng ganitong lakas ang isang babae? Halos hindi na siya makahinga. Maging ang mga manunood ay nakaramdam ng takot habang nakikita ang prinsesa na nakalutang sa ere. Sa isip ni Fang Ning, naguguluhan siya, gusto ba siyang patayin ng babaeng ito? Napansin ni Director Wang ang sitwasyon at napagtantong tapos na sila. Kung magpapatuloy pa ito, mamamatay silang lahat. Ang binata sa tabi niya ay nagmakaawa sa kanya na mag-isip ng paraan, ngunit walang maisip si Director Wang. Sa paligid, may kakaibang enerhiya at malalalim na bitak sa lupa. Samantala, patuloy na sinasakal ng prinsesa si Fang Ning hanggang sa unti-unti siyang mawalan ng malay. Parang napunta siya sa isang mundong walang laman at lumulubog sa kailaliman. Hanggang sa may liwanag na dumating mula sa kanyang likuran at tumama sa kanya. Muli siyang nagkamalay. Sa sandaling iyon, napigilan niya ang prinsesa at galit niyang sinabi kung alam ba nito kung gaano kahalaga ang live broadcast na iyon para sa kanya. Sa kanyang isipan, nagreklamo siya, hindi man lang siya binigyan ng normal na pagganap. Ngunit tila nagulat ang prinsesa nang magliwanag ang bracelet ni Fang Ning, kaya agad siyang binitawan. Pagbagsak niya sa lupa, sumabog ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Habang humahabol ng hininga si Fang Ning, inisip niyang muntik na siyang mabulunan. Sa galit, sinita niya ang team, ganito raw ba sila umarte? Nasa gitna raw sila ng live broadcast at hindi niya hahayaang pumalpak ito. Hinarap niya ang prinsesa at inamin na hindi niya inaasahang may totoong babaeng multo sa libingan. Idinagdag pa niya na mag-isa lang siya sa buong buhay at mukhang mamamatay na rin naman siya, kaya may gusto siyang gawin na hindi pa niya nagagawa. Inayos niya ang kanyang buhok at sinabi sa mga manunood na kahit maging multo pa siya sa ilalim ng mga bulaklak ng piyonya, ayos lang, isang romantikong paraan pa rin iyon ng pagpapalam. Pagkatapos ay tumingin siya sa kamera at sinabing ibibigay niya ang lahat. Lumuhad siya sa harap ng prinsesa at buong galang itong tinawag. Mula sa kanyang jacket, may kinuha siyang isang bagay, isang singsing. Hiniling niyang pakawalan na ng prinsesa ang libong taong pagdurusa nito, at buong tapang siyang nag-propose na pakasalan siya. Nagulat ang lahat, ang kanyang mga kasamahan at maging ang mga manunood, kung bakit siya nag-propose sa isang babaeng multo. Sa isip ni Fang Ning, ito na ang sandali. Sulitin niya ang eksenang ito upang marating ang kasukdulan ng live broadcast. Sa di inaasahang pagkakataon, tila nabalisa ang prinsesa sa kanyang ginawa. Isang malakas na hangin ang bumalot sa paligid. Hinawakan ng prinsesa ang kamay ni Fang Ning. Ngunit sa isipan ni Fang Ning, iniisip pa rin niyang hindi ito sumusunod sa script, dapat sana'y tumakbo palayo ang aktres. Bigla na lamang inilapit ng prinsesa ang kanyang mukha kay Fang Ning. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Pagkatapos, nagsalita ang prinsesa sa malungkot na tinig, bakit daw ngayon lamang siya dumating upang pakasalan siya. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Bakit daw siya pinaghintay ng napakatagal?
Habang nagsisimulang gumuho ang paligid at lumalakas ang ingay, napaisip si Fang Ning kung posible bang kayang gawin ng team ang lahat ng iyon, ang bagyo at ang mga pagsabog. Ngunit kasabay nito, isang kidlat ang tumama sa prinsesa. Sa galit, tinanong niya kung bakit siya iniwan ng mag-isa. Sa lakas ng hangin na tila bagyo, halos tinangay at nilipad ang buong grupo at tumama sa malalaking puno. Mula sa anino ng prinsesa, unti-unting lumitaw ang isang nakakatakot na anyo, tila isang halimaw. Napamura si Fang Ning sa gulat habang nagbabago ang anyo ng prinsesa at natatakpan ng kadiliman ang kanyang mukha. Nagkagulo ang mga nanonood nang biglang huminto ang live broadcast. Hindi siya makatakbo dahil mahigpit ang hawak ng prinsesa sa kanyang kamay. Sa kanyang isipan, desperado siyang nag-isip. Kung dito na magtatapos ang kanyang buhay, hindi pa niya nagagawa ang lahat ng gusto niya. Wala pa siyang sapat na pera at hindi pa siya handang mamatay. Habang umiiyak ang prinsesa, muli nitong tinanong kung bakit siya iniwan at nagmakaawang huwag siyang iwan mag-isa. Doon, biglang bumalik kay Fang Ning ang isang alaala mula sa kanyang pagkabata, ang mga salitang binitiwan ng kanyang ama at ina bago siya iwan. Ang mga pangakong babalik sila, at ang malamig na katotohanang iniwan siyang mag-isa. Ang mga salitang, "Huwag mo akong iwan," ay eksaktong kapareho ng sinasabi ngayon ng prinsesa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Fang Ning na pareho lamang sila. Marahang hinawakan niya ang buhok ng prinsesa at sinabing huwag na itong umiyak. Isinuot niya ang singsing sa daliri nito at niyakap siya, sinasabing bumalik siya upang pakasalan ito. Namula ang prinsesa sa kanyang narinig, ngunit bigla itong nagalit. Itinulak niya si Fang Ning palayo. Tumalsik ito at tumama ang ulo sa isang matigas na bagay, dahilan upang damyugo ang ulo nito. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. May narinig siyang boses na tumatawag sa kanya. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang mga kasamahan na puno ng pag-aalala. Laking tuwa ng lahat nang makita nilang gising siya at buhay pa. Habang unti-unting bumabangon si Fang Ning, agad niyang tinanong ang kanyang mga kasamahan kung ano ang nangyari at kung nasaan na ang babaeng multo. Sa tanong na iyon, hindi kaagad makasagot ang mga kasama niya. Makikita sa kanilang mga mukha ang pagkalito at takot, na parabang sila mismo ay hindi rin lubos na nauunawaan ang naganap. Sa huli, si Director Wang ang nagsalita. Ipinaliwanag niyang matapos ang malakas na hangin kagabi, nawalan silang lahat ng malay. Tinanong niya si Fang Ning kung may naaalala ba ito tungkol sa mga nangyari matapos silang mawalan ng malay. Sumabat naman ang cameraman at sinabi na sinuri nila ang camera, ngunit sa kasamaang palad ay nahulog ito. Mga puno at lupa lamang ang nakuhanan, walang anumang mahalagang footage. Matapos ang malakas na hangin, tuluyan ding naputol ang live broadcast. Bahagyang nag-alala si Fang Ning sa narinig, ngunit sinabi na lamang niya sa kanyang mga kasamahan na malamang ay nawalan din siya ng malay kasabay nila. Gayunpaman, sa kanyang isipan, nanatiling nakakatakot ang nangyari sa libingan ng prinsesa kagabi. Ngunit pagdating ng umaga, tila bumalik sa normal ang lahat. Masayang ipinakita ni Director Wang ang status ng account ni Fang Ning. Nadagdagan ito ng 150,000 followers magdamag. Hindi lamang iyon, ang kinita mula sa live broadcast ay umabot sa 30,000 yuan. Matapos ibawas ang bahagi ng platform, may natirang 15,000 yuan. Ipapadala na lamang daw niya ang recording ng live broadcast, at kapag inilabas iyon ni Fang Ning, tiyak na mas marami pa siyang makukuhang fans. Natuwa si Fang Ning sa narinig at agad na sumang-ayon. Sinabi niyang walang problema at ibabahagi niya ang malaking bahagi ng kita ayon sa kontrata. Maaari pa raw silang magpatuloy sa pagtutulungan. Natawa ang lahat, at iminungkahi ni Fang Ning na umuwi muna sila upang makapagpahinga matapos ang magdamagang pananatili sa lugar. Sumang-ayon si Director Wang at inutusan ang kanyang mga staff na tapos na ang trabaho at maaari na silang umuwi. Pagkalipas ng ilang oras, makikita si Fang Ning sa harap ng isang lumang gusali, ang kanyang tinitirhan. Kitang-kita ang pagod sa kanyang katawan habang paakyat siya.
Pagdating sa kanyang pintuan, agad niyang kinuha ang susi sa ilalim ng basahan at binuksan ito. Pagpasok niya, sinalubong siya ng katahimikan ng silid. Kumuha siya ng soft drink at agad itong ininom. Dahil sa sobrang pagod, tuluyan siyang humiga sa sofa, handa nang magpahinga. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pagtingin niya rito, nakita niyang ang video niya ay nag-viral na. Kalahating oras pa lamang mula nang may post ito, ngunit lagpas 100,000 views na agad. Binasa niya ang mga komento ng mga manunood at napangiti. Grabe raw ang mga komento, halatang instant hit ang video. Mukhang malaki ang pag-asa niyang sumikat bilang anchor sa hinaharap. Ngunit bigla niyang naalala ang prinsesa. Hindi raw pala niya naitanong kung ano ang pangalan nito. Napailing siya at nagdesisyong pumasok na sa kanyang kwarto. Pakiramdam niya ay kagigising lamang niya ngunit antok na antok pa rin siya. Naalala rin niya na nag-propose pa siya kagabi. Sa isip niya, hindi naman siguro siya susundan ng prinsesa hanggang sa bahay. Sana raw ay hindi, dahil gusto pa niyang mabuhay ng matagal. Habang humihiga siya sa kama, inisip niyang marahil ay bumalik na ang prinsesa sa kanyang libingan dahil maliwanag na. Bago tuluyang ipikit ang kanyang mga mata, naisip niya kung paano niya mapapakinabangan ang kasikatan ng video. Kailangan daw niyang ipagpatuloy ang paggawa ng mga videos upang kumita. Sa sandaling iyon, tuluyan siyang nakatulog, habang misteryosong nagliliwanag ang kanyang bracelet. Pagsapit ng gabi, nagising si Fang Ning dahil sa tunog ng kanyang cellphone. Bahagya siyang naguluhan at napatanong sa sarili kung anong oras na. Hinanap niya ang kanyang telepono, ngunit sa halip na cellphone, isang malambot na tela ang nahawakan niya. Nang tingnan niya kung ano iyon, laking gulat niya nang makita ang prinsesa na nakatayo sa harapan niya, nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi makapaniwala si Fang Ning. Paano raw ito nakarating doon? Dahil sa takot, napa-atras siya at nag-isip kung panaginip lamang ba ang lahat ng ito. Ngunit agad niyang naalala ang kasabihang ang iniisip sa araw ay napapanaginipan sa gabi. Gayunman, hindi niya inaasahang magiging ganito katotoo ang panaginip. Nagdasal siya at mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Sinabi niya sa sarili na kung panaginip lamang ito, dapat itong mawala. Paulit-ulit niyang binigkas iyon. Ngunit nang muling imulat ang kanyang mga mata, hindi pa rin nagbago ang sitwasyon. Nandoon pa rin ang prinsesa. Doon siya nakaramdam ng matinding takot. Hindi raw ito nawala. Naguguluhan ang prinsesa sa kanyang mga kilos. Napagtanto ni Fang Ning na baka dahil sa sobrang pagod kaya hindi siya makaalis sa panaginip. Bigla niyang naalala ang isang paraan upang malaman kung nananaginip nga siya, ang baliin ang kanyang daliri pabalik. Bilang paghahanda, sinabi niya sa sarili na kung panaginip ito, hindi siya masasaktan. Ngunit sa sandaling subukan niya, isang matinding sakit ang kanyang naramdaman. Napasigaw siya nang mabali ang kanyang daliri na umalangaw-ngaw hanggang sa labas ng bahay. Habang iniinda ang sakit, napagtanto niya ang katotohanan, hindi ito panaginip. Nilapitan niya ang prinsesa at hinawakan ito, napagtanto niya na totoo ito. Dahil dito, napa-atras siya at tinanong kung bakit ito naroon. Sa kanyang isipan, baka sinundan siya ng prinsesa pauwi upang patayin siya. Ngunit hinawakan ng prinsesa ang kanyang kamay. Sa pananaw ni Fang Ning, tila hindi ito dumating upang saktan siya. Malambing nitong sinabi na naroon siya upang makita siya. Lalong nagulat si Fang Ning. Tinanong niya kung bakit siya gustong makita gayong hindi naman sila magkakilala. Ngunit tinawag siya ng prinsesa na kanyang asawa. Sa sandaling iyon, lubos na naguluhan si Fang Ning. Sa sandaling tinawag siya ng prinsesa bilang asawa, tuluyang nayanig ang isipan ni Fang Ning. Ano raw ang ibig sabihin nito? Anong klaseng sitwasyon ang kanyang kinasangkutan? Sa kanyang isip, marahil ay iniisip ng prinsesa na siya ang asawa nito. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng paliwanag, biglang naglabas ang prinsesa ng isang nakakatakot na presensya. Sa malamig nitong tinig, tinanong siya kung nakalimutan na ba niya ito. Sa takot, nagmadaling nagpaliwanag si Fang Ning, ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang sinasabi, biglang nagbago ang mukha ng prinsesa,
Isang anyong nakakatakot ang lumitaw. Napaatras si Fang Ning at sa isip niya, tunay ngang nakakatakot ang prinsesang ito. Kailangan niyang iligtas ang kanyang buhay. Ano man ang mangyari, kailangan niyang mabuhay. Agad niyang hinawakan ang kamay ng prinsesa at sinabi na syempre ay hindi niya ito makakalimutan. Sa sandaling iyon, unti-unting kumalma ang prinsesa. Dahil dito, agad na nagtanong si Fang Ning kung ano ang pangalan nito. Nagpakilala ang prinsesa bilang Jiang Li. Kunwari may naalala si Fang Ning at binigkas ang pangalan nito, na ikinatuwa ng prinsesa. Sa loob-loob niya, nagpasalamat siya dahil nakaligtas siya sa panganib. Muli niyang hinangaan ang kagandahan ni Jiang Li. Matagal na siyang single at hindi niya inaasahang mararamdaman niya ang ganitong damdamin, lalo na para sa isang nilalang na tulad nito. Binago niya ang usapan at tinanong kung paano ito nakarating doon, dahil ang lugar ay mahigit 10 kilometro ang layo mula sa libingan. Sandaling nag-isip ang prinsesa, ngunit hindi nito maipaliwanag ng maayos. Bigla na lamang itong lumutang. Nagulat si Fang Ning nang makita iyon. Sa isang iglap, lumipad ang prinsesa patungo sa kanya at bigla itong naglaho sa kanyang harapan. Naguluhan si Fang Ning at hinanap siya sa buong silid. Ngunit sa sumunod na sandali, narinig niya ang tinig ng prinsesa, nasa loob daw siya ng kanyang katawan kaya siya nito nasundan. Lalo siyang nagulat nang biglang lumabas ang prinsesa mula sa kanyang katawan. Muli niyang napansin ang kagandahan nito at napagtanto niyang tila wala naman itong masamang balak. Ngunit nang matapakan ng prinsesa ang kanyang damit at biglang mabagsak, napasigaw siya at sinabing magbihis ito. Nag-isip ang prinsesa at biglang naglabas ng kakaibang liwanag, na akala ni Fang Ning ay isang uri ng mahika. Ngunit sa halip na magbihis, isang hubad na prinsesa ang kanyang nakita. Sa gulat, biglang dumugo ang ilong ni Fang Ning. Sa isip niya, sinabi niyang magbihis, hindi maghubad. Nagtaka ang prinsesa at tinawag siyang asawa, tinanong kung bakit dumudugo ang kanyang ilong. Hindi sumagot si Fang Ning. Mabilis niyang inihagis ang damit sa prinsesa at inutusan itong magbihis kaagad. Tumalikod siya sa hiya. Sa kanyang isipan, napaisip siya kung bakit kakaiba ang multong ito, hindi tulad ng mga multo sa pelikula at nobela. Gusto raw ba siyang akitin? Gusto raw bang kunin ang kanyang pagkabirhen matapos ang 20 taon? Maya-maya, tinanong niya kung tapos na ba ito. Sumagot ang prinsesa na tapos na. Nang lumingon siya, muli siyang napahanga sa itsura nito. Tinanong ng prinsesa kung ganito raw ba isusuot ang mga damit ng kanyang asawa, tumayo si Fang Ning at inayos ang pagkakabutones ng damit ng prinsesa. Napabuntong hininga si Fang Ning at inisip na hindi na siya muling magdudugo. Ngunit sinabi ng prinsesa na masyadong mahigpit ang damit. Ipinaliwanag ni Fang Ning na kanya ang mga iyon kaya tiyak na hindi babagay. Tinanong niya kung balak ba nitong manatili roon at kung talagang itinuturing siya bilang asawa. Sumagot ang prinsesa na kung saan pupunta ang kanyang asawa, susunod siya, at gagawin niya ang lahat ng utos nito. Sa isip ni Fang Ning, hindi siya makapaniwala, isang prinsesang natulog sa libingan ng 1,000 taon ay nasa harap niya ngayon. Napabuntong hininga siya at sumang-ayon. Inutusan niya ang prinsesa na sumama sa kanya. Sa kanyang isip, dahil sinabi nitong susundin ang lahat ng sasabihin niya, hindi masamang ituring niya itong asawa, ngunit alam niyang maaaring magsinungaling ang mga multo. Pagpasok nila sa banyo, namangha ang prinsesa at tinanong kung bakit siya dinala roon. Tinanong ni Fang Ning kung tama bang sinabi nitong asawa niya ito at gagawin ang lahat ng kanyang sasabihin. Ngumiti ang prinsesa at sumang-ayon, seryosong sinabi ni Fang Ning na kung ganon, tuturuan niya ito ng dapat gawin. Medyo pinagpawisan ang prinsesa na tila naguguluhan sa nais ipagawa ng kanyang asawa, ngunit ipinakita ni Fang Ning ang pagsisipilyo ng ngipin. Ipinaliwanag niya na kung magtatagal ito roon, kailangan itong magsipilyo tuwing umaga at gabi. Tinuruan niya ito kung paano maglagay ng toothpaste, magsipilyo, at magmumog. Ngunit biglang isinubo ng prinsesa ang toothbrush, na ikinagulat ni Fang Ning. Naganap ang isang nakakaakit na eksena. Tinanong ng prinsesa kung tama raw ba ang ginagawa niya.
Namula si Fang Ning at napagtantong iyon ang sarili niyang sepilyo. Sa kanyang isip, parang isang indirect kiss iyon, at mabilis matuto ng prinsesa. Halos natulala na lang si Fang Ning habang pinapanood ang ginagawa ng prinsesa. Matapos magmumog ang prinsesa, tinanong siya kung tama ang kanyang ginawa. Nahihiya ngunit napahanga si Fang Ning. Kinuha niya ang sepilyo at sinabing huwag na huwag nitong gagamitin muli iyon. Bibili na lamang siya ng sarili nitong sepilyo. Nagpasalamat ang prinsesa at humingi ng paumanhin sa abalang dulot niya. Tinanong naman ni Fang Ning kung bakit sigurado itong siya ang asawa at kung bakit ganito ang pakikitungo nito. Sumagot ang prinsesa na hindi na nito maalala ang nakaraan. Ang natatandaan lamang nito ay siya ang asawa at matagal na niya itong hinihintay. Idinagdag pa nitong parang may hinahanap siyang mahalagang bagay, ngunit hindi niya maalala kung ano iyon. Napatanong sa isip si Fang Ning kung may hinahanap ba ito. Nawalan din ba ito ng mga alaala? At mayroon bang isang dahilan, isang bagay mula pa sa simula, na nagtulak dito upang lumapit sa kanya? Habang nakatingin sa salamin, bakas sa mukha ng prinsesa ang pagkalito dahil wala siyang matandaan na nagbibigay sa kanya ng pagkadismaya. Dagdag pa niya na parang may bagay na nawala sa kanyang ulo, isang hairpin. Napaisip si Fang Ning tungkol sa hairpin ni Jiang Li. Wala siyang kahit kaunting ideya tungkol doon, ngunit napagtanto niya na sa totoo lang, nasangkot siya sa mga bagay na hinding-hindi papasukin ng isang ordinaryong tao, mga pangyayaring lampas sa normal na mundo. Sinabi niya sa prinsesa na huwag na muna nitong isipin iyon at pumasok na sa kwarto. Habang abala si Fang Ning, iniisip niyang mukhang nakalimutan na ng prinsesa ang lahat. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding tensyon, hindi siya makaihi dahil tila nakaabang ang prinsesa sa bawat galaw niya. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa nito, matamis na sumagot ang prinsesa na hinihintay niya ang kanyang asawa. Dahil sa kakaibang sitwasyon, pinalabas ni Fang Ning ang prinsesa at pinakiusapang maghintay sa labas. Nang makuha niya ang kaunting kalayaan, nakahinga siya ng maluwag. Sa kanyang isipan, sa ngayon, ipagpaliban niya na muna ang pag-iisip tungkol dito, mahirap gumawa ng desisyon kapag magulo pa ang lahat. Posible ring nagpapanggap lamang ito, nagkukunwaring inosente at kaibig-ibig. At kapag nakamit na niya ang kanyang pakay, sa kanya ilalabas ang tunay niyang pangil. Maganda siya, mabait sa paningin. Tinatawag pa nga siya nitong asawa. Ngunit kahit ganoon, malinaw ang isang katotohanan, magkaiba ang tao at multo. Hindi siya si Ning Chen, at lalong hindi siya si Xu Xian. Hindi niya kayang gumawa ng mga himalang tulad nila. Nag-isip siya ng paraan upang mapaalis ang prinsesa sa lalong madaling panahon. Ngunit nang buksan niya ang pinto at tawagin ang prinsesa, laking gulat niya sa eksenang kanyang nakita. Ang prinsesa ay may kaakit-akit na katawan at nagbabasa ng isang libro na may malalaswang larawan, suot ang bikini. Agad niyang sinunggaban ang libro, ngunit mabilis na naiwasan iyon ng prinsesa. Sa hiya, tinanong niya kung saan nito nakuha ang libro. Sumagot ang prinsesa na nakita niya iyon sa ilalim ng kama ng kanyang asawa. Tinanong pa nito kung bakit walang damit ang mga tao sa libro at kung kasal na ba sila, at kung kailangan ba niyang gawin ang mga iyon kasama ang kanyang asawa. Lubos na nahiya si Fang Ning. Sinabi niyang isang matandang lalaki ang nagbigay sa kanya ng libro habang namimili siya, kahit alam niyang matalino talaga ang mga multo dahil nahanap nito ang librong itinago niya. Muling nagtanong ang prinsesa tungkol sa mga nakikita sa libro, at lalo pang namula si Fang Ning sa kahihiyan. Nang nakuha ni Fang Ning ang libro, galit niyang sinabi na hindi ito dapat tingnan. Itinago niya ito at pinagsabihan ang prinsesa na huwag kumuha ng mga bagay niya nang walang pahintulot. Sumang-ayon naman ang prinsesa. Pagkatapos, naalala ni Fang Ning ang sinabi ng prinsesa tungkol sa nawawalang bagay nito. Mabilis na lumapit sa kanya ang prinsesa, halos nagulat siya sa lapit ng mukha nito. Ngunit biglang napatingin ang prinsesa sa ibaba. Agad niyang sinita ito at sinabing huwag tumingin doon. Ngunit dahil sa nakita nito sa libro, tila naunawaan ng prinsesa ang ibig sabihin at agad nitong sinubukang buksan ang pantalon ni Fang Ning.
Nagulat si Fang Ning at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Sumagot ang prinsesa na sinusunod lamang niya ang nakasaad sa libro. Sa hiya, sinabihan siya ni Fang Ning na kalimutan ang nakita niya roon. Hindi raw iyon basta-basta ginagawa. Nenas ang prinsesa at sinabing asawa niya siya kaya sa kanya lang niya gagawin iyon. Ngunit umiwas si Fang Ning at sinabing hindi iyon katanggap-tanggap dahil kakakilala pa lamang nila. Nakiusap siyang umupo muna sila at mag-usap. Sa isip niya, birhen pa siya at hindi niya maaaring ibigay iyon basta-basta. Ngunit sa kabila nito, ramdam din niya ang pagnanais. Laking gulat niya nang biglang sumang-ayon ang prinsesa at tumigil. Nakaramdam siya ng kakaibang pagkadismaya, ngunit agad niyang pinigilan ang sarili. Sinubukan niyang ibalik ang usapan sa paghahanap ng nawawalang bagay ng prinsesa, ngunit mali ang pagkaintindi nito. Inisip ng prinsesa na kailangan muna nitong maghubad, ayon sa libro. Muling namula si Fang Ning at iniisip na hindi ito nakikinig sa kanya. Sa mapang-akit na tono, sinabi ng prinsesa na sa ganitong kaso, kailangan siyang tanggapin ng kanyang asawa. Lumapit pa siya ng husto at idinikit ang dibdib sa katawan ni Fang Ning habang hawak ang kamay, at nagtatanong sa kanyang asawa kung mahal ba siya nito at kung gusto niya. Ngunit nanginginig na sinabi ni Fang Ning na tigilan ito, at inutusan magbihis at umayos. Pagkalipas ng ilang sandali, dismayado ang prinsesa habang nagbibihis. Tinanong ni Fang Ning kung tapos na ba ito at pinaalalahanang huwag subukan ang mga nakita sa libro. Sumang-ayon ang prinsesa. Tinanong naman ni Fang Ning kung bakit hindi ito gumamit ng mahika para makakuha ng bagong damit. Sumagot ang prinsesa na hindi niya kayang lumikha ng mga bagay. Inamoy ng prinsesa ang kanyang damit at sinabing damit lang ng kanyang asawa ang gusto niyang suotin. Pinagsabihan ito ni Fang Ning na tigilan ang pag-amoy sa kanyang mga damit. Sa isip ni Fang Ning, naisip niyang karaniwan ay hindi nakikita ang mga multo sa kamera o sa mata ng tao. Kaya tinanong niya kung isa ba talaga itong multo. Naguluhan ang prinsesa at sinabing hindi siya multo. Muling nagtanong si Fang Ning kung ganoon ay anong klaseng nilalang siya, ngunit hindi ito sumagot. Naisip ni Fang Ning na maaaring isa itong anyo ng partikular na damdamin. Kung gusto niyang umalis ito, kailangan niyang hanapin ang nawawalang bagay. Tinanong niya muli kung saan iyon nawala, ngunit sinabi ng prinsesa na hindi na niya maalala. Sa sandaling iyon, biglang nagsabi ang prinsesa na nagugutom siya. Nang marinig ni Fang Ning ang salitang nagugutom, sandali siyang natigilan. Sa kanyang isip, posible bang makaramdam din ng gutom ang mga multo? Gayunpaman, hindi niya ipinahalata ang pagkalito at agad niyang sinabi na sumama ito sa kanya. Binuksan niya ang refrigerator at naghanap ng makakain. Habang ginagawa iyon, patuloy siyang nag-iisip, hindi niya alam kung ano ang karaniwang kinakain ng isang nilalang na tulad ng prinsesa. Kumuha siya ng kaunting pagkain at sinabi na iyon na lamang muna ang kanilang kakainin dahil wala nang masyadong laman ang ref. Tinanggap ng prinsesa ang pagkain, ngunit matapos lamang tikman ay agad niya itong ibinalik. Nagtaka si Fang Ning at tinanong kung ano ang problema at kung ayaw ba nito ang pagkain. Dismayadong sumagot ang prinsesa na hindi iyon sapat para mabusog siya. Napaisip si Fang Ning, kung hindi sapat ang pagkain ng tao, ano kung gayon ang kinakain ng prinsesa? Sa kanyang isipan, tila pati mga multo ay nangangailangan ng enerhiya upang manatili. Kung hindi sapat ang ordinaryong pagkain, saan siya hahanap ng makakapagbigay lakas sa prinsesa? Tinanong niya ito kung ano ang dapat nitong kainin, sa kanyang isip, hindi naman siguro nito sisipsipin ang kanyang yang energy. Sa sandaling iyon, biglang napatingin ang prinsesa sa labas ng bintana at tila may naamoy. Sinabi nitong may masarap na pagkain sa labas. Lalong naguluhan si Fang Ning at sinubukang amuyin ang paligid, ngunit wala siyang maramdaman. Tinanong niya kung nasaan ang tinutukoy nito. Sa isang iglap, hinawakan ng prinsesa ang kanyang balikat. Laking gulat niya nang maramdaman niyang lumilipad na siya. Agad siyang napasigaw at tinanong kung saan sila pupunta, nagbibiro pang sana ay nakapagpalit man lang siya ng sapatos. Ilang sandali pa, dahan-dahan silang bumaba mula sa ere. Paglapag, halos masuka si Fang Ning sa hilo,
samantalang ang prinsesa ay nakatitig sa isang lugar sa malayo. Tinanong ni Fang Ning kung nasaan sila. Nang tumingin siya sa paligid, laking gulat niya sa kanyang nakita, isang lumang gusali na may misteryoso at nakakatakot na anyo. Bigla niyang nabanggit ang pangalan ng lugar, tila pamilyar sa kanyang alaala, ang lugar ay medyo kakaiba para sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinilip ang mapa. Doon niya napagtanto kung nasaan sila, ang Haiyuan School, na matatagpuan sa Haiyuan Village. Nagulat siya. Ilang kilometro lamang ito mula sa kanyang bahay, ngunit bihira siyang makarinig ng taong pumupunta roon. Naalala niya ang mga balitang napanood at nabasa tungkol sa lugar. May plano raw noon ng isang kumpanya na magtayo ng amusement park sa lugar. Binili ang lupa at inilikas ang mga residente, ngunit sa kalagitnaan ng proyekto, sunod-sunod ang misteryosong aksidente. Dahil dito, natigil ang konstruksyon at tuluyang inabandona ang nayon. Tinanong niya ang prinsesa kung bakit sila naroon. Masayang sumagot ang prinsesa na may masarap na pagkain sa loob. Lalong naguluhan si Fang Ning at tinanong kung ano ang tinutukoy nitong pagkain. Sa kanyang isip, posible bang kumain ang prinsesa ng mga bagay na may kaparehong enerhiya nito? Kakainin ba nito ang masasamang espiritu? Agad siyang nagtago sa likod ng isang puno at sinabi sa prinsesa na kumain na ito kung anuman ang gusto nito at maghihintay na lamang siya roon. Ngunit tumanggi ang prinsesa at sinabing hindi niya kaya nang mag-isa. Bago pa siya makatanggi, bigla siyang itinulak ng prinsesa papasok sa loob ng paaralan. Wala na siyang nagawa kundi sumama, kaya naman masayang sinabi ng prinsesa na gusto na niyang kumain ng masarap na pagkain. Habang naglalakad sila sa loob, naalala ni Fang Ning ang isa pang kwento tungkol sa Haiyuan School. 10 taon na ang nakalipas, may mga kaso raw ng pagkawala roon. Isang estudyante sa ika-6 na baitang na nagngangalang Lian Xiang ang biglang nawala sa loob ng paaralan. Ini-report ng kanyang mga magulang ang insidente, ngunit hindi siya natagpuan kahit saan, ni sa paligid ng eskwelahan, ni sa bundok sa likuran. Wala ring bakas ng paglabas niya sa mga surveillance camera, na para bang bigla na lamang siyang naglaho. Pagkalipas ng isang buwan, natagpuan ang katawan ni Lian Xiang sa gitna mismo ng gusali ng paaralan. Agad itong ikinagulat ng mga guro at estudyante. Sinelyuhan ng pulisya ang lugar at isinagawa ang autopsy, na nagpakitang matagal na siyang patay, tinatayang 1 buwan na. Walang bakas ng pakikibaka o anumang palatandaan sa paligid ng katawan, na para bang bigla na lamang itong lumitaw mula sa kawalan. Makaraan ang kalahating buwan, ang dating tagapamahala ng paaralan na si Jiang Zhang ay nagpakamatay sa loob mismo ng eskwelahan. Mula noon, sunod-sunod na ang mga misteryosong pangyayari. Ilang beses sinubukang i-demolish ang gusali, ngunit laging may nangyayaring aksidente, kaya tuluyan na lamang itong iniwan hanggang sa kasalukuyan. Habang iniisip ni Fang Ning ang lahat ng iyon, lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Sinabi niya sa sarili na wala namang dapat mangyaring kakaiba, ngunit ramdam niyang may mali sa lugar. Samantala, ang prinsesa ay tila mas lalo pang nasa sabik at masigla. Sa kanilang pag-iikot, biglang sinabi ni Fang Ning na umuwi na lang sila. Tumitig ang prinsese na may nakakatakot na aura, kay agad na natakot si Fang Ning at sinabing nagbibiro lamang siya, pagkatapos napahawak na lang siya sa kanyang ulo habang iniisip na parang pakiramdam niya na hindi niya ito mapagkakatiwalaan, ngunit kapag tinitignan niya ito ay mukha itong malakas. Binuksan nila ang iba't ibang silid ng paaralan. Marurumi at magulo ang mga ito, tila matagal ng pinamamahayan ng mga hayop. Patuloy silang naglakad hanggang sa magsalita ang prinsesa at itinuro ang isang direksyon. Umakyat sila hanggang sa ika-5 palapag, kung saan sinabi ng prinsesa na mas malakas na niyang nararamdaman ang masarap na pagkain, sa opisina ng dating manager. Mabilis na tumakbo ang prinsesa patungo roon. Humabol si Fang Ning at sinabihang hintayin siya. Pagpasok nila sa opisina, wala ring kakaiba sa unang tingin, marumi at makalat tulad ng ibang silid. Ngunit masaya ang prinsesa at sinabing napakasarap ng kanyang natagpuan.
Nagulat si Fang Ning nang makita kung ano ang tinutukoy nito, isang lumang sukli lamang. Ngunit sa sandaling hawakan iyon ng prinsesa, biglang may itim na bagay na lumabas mula sa sukli. Unti-unti itong hinigop ng prinsesa. Pagkatapos, ibinalik niya ang sukli kay Fang Ning, na tila lubos na nasiyahan. Tinanong ni Fang Ning kung ano ang ginawa nito. Napansin niyang nawala ang malamig na pakiramdam sa paligid matapos higupin ng prinsesa ang itim na bagay. Ipinaliwanag ng prinsesa na ang kinain niya ay spirit energy, at ang sukli ay may taglay na ganoong enerhiya. Kapag kinain niya iyon, nabubusog siya. Napatulala si Fang Ning. Kung ang spirit energy ay makakapagbigay lakas sa prinsesa, ibig bang sabihin ay may iba pang ganitong mga bagay sa lugar? Bago pa siya makapag-isip ng malalim, muli siyang tinawag ng prinsesa at sinabing may masarap pa siyang nararamdaman. Nagpasya si Fang Ning na tulungan siya sa paghahanap. Sa sandaling iyon, may biglang pumasok na ideya sa kanyang isip. Naalala niya ang mga adventure video at paranormal explorations na dati niyang napanood. Kung gagamitin niya ang kasikatan niya ngayon at pagsasamahin iyon sa kakayahan ng prinsesa, maaari siyang gumawa ng content tungkol sa mga paranormal na aksidente, at kumita pa. Hinawakan niya ang kamay ng prinsesa at tinanong kung kaya nitong maramdaman ang direksyon ng spirit energy. Sumagot ito ng oo. Doon niya napagtanto ang napakalaking oportunidad. Maaari niyang gawing kasama ang prinsesa sa kanyang mga exploration. Turuan niya itong gumamit ng cellphone at mag-video. Ipinakita niya kung paano pindutin ang mga button at itutok ang camera. Sumunod ang prinsesa at pinalutang pa ang cellphone, dahilan upang purihin siya ni Fang Ning. Sa kanyang isipan, wala nang mas perpektong kasama para sa paranormal content kaysa sa isang nilalang na kayang lumipad, gumamit ng mahika, at makaramdam ng spirit energy. Sa wakas, nagpasya siya. Gagamitin niya ang pagkakataong ito. Gagawa siya ng mga paranormal exploration videos kasama ang prinsesa. Ipopost niya ang mga ito online upang makakuha ng mas maraming followers at mas malaking kita. Bago sila magsimula, tinanong niya ang prinsesa kung alam na ba nito ang kanyang gagawin. Sumang-ayon ito at idinagdag na pagkatapos nila ay kakain siya ng masarap, dahil doon sinabi ni Fang Ning na magsimula na sila, ngunit bago pa tuluyang magsimula, binalaan niya ang prinsesa na kahit anuman ang mangyari, kailangan nilang mag-shoot ng maayos. Pagkatapos, sumenyas siya na handa na siya at sa sandaling iyon, binati ni Fang Ning ang mga manunood sa bagong broadcast. Ipinakilala niya ang sarili bilang leader ng Beggar Clan at sinabing matagal na silang hindi nagkita. Agad namang umulan ng mga komento mula sa mga manunood. Habang patuloy ang pag-broadcast, maririnig ang boses ni Fang Ning na abala sa pakikipag-usap sa mga viewers. Kalma ngunit malinaw ang kanyang tono habang ipinapahayag ang oras, 1:00 na ng madaling araw. Matapos bisitahin ang kilalang Princess Cemetery noong nakaraan, muli siyang humaharap sa camera, ngunit ngayon ay nasa ibang lugar na siya. Ipinakilala ni Fang Ning ang kasalukuyan niyang kinaroroonan, ang Haiyuan School, isang abandonadong paaralan na matatagpuan sa malayong kabundukan sa likod ng bayan. Ayon sa kanyang kwento, ang paaralang ito ay itinayo 40 taon na ang nakalipas sa tulong ng Shangyuan Foundation, bilang tulong para sa mga batang naninirahan sa Haiyuan Village. Ngunit 10 taon na ang nakaraan, nagbago ang lahat. Isang batang babae ang biglang nawala sa lugar na ito, isang pagkawala na hanggang ngayon ay nananatiling misteryo. Mula noon, sunod-sunod na ang mga kakaibang insidenteng nagaganap taon-taon. 3 taon na ang nakalipas, tuluyan ng inilikas ang lugar at inilipat ang buong populasyon. Iniwan ang Haiyuan School na tahimik, malamig, at puno ng hindi maipaliwanag na mga kwento. Habang patuloy si Fang Ning sa pagsasalaysay, direkta niyang ibinato ang tanong sa mga nanunood, ang lahat ba ng mga pangyayaring ito ay nagkataon lamang? Gawa-gawa ng tao, o may mga nilalangang naninirahan pa rin sa lugar na ito. Sa gabing iyon, inanyayahan niya ang lahat na samahan siya sa paggalugad sa loob ng abandonadong paaralan upang tuklasin ang katotohanan. Habang nagsasalita siya sa harap ng kamera,
sa likuran niya ay makikita ang isang lumang sukli na nakapatong sa mesa. Tahimik itong naglalabas ng kakaibang aura, mahina ngunit malinaw. Bigla itong gumalaw. Sa sandaling iyon, sa isip ng prinsesa, ang sukli ay hindi basta isang lumang bagay. Para sa kanya, ito ay isang napakasarap na pagkain. Ramdam niya ang matinding pananabik na kainin iyon, ngunit agad niyang pinigilan ang sarili. Hindi pa raw ito ang tamang oras. Kailangan munang tapusin ang pag-video. Pagkatapos nito, saka siya kakain ng masarap. Samantala, si Fang Ning ay patuloy pa ring abala sa pakikipag-usap sa mga viewers. Ibinahagi niya na ayon sa mga kwento, ang huling lugar kung saan natagpuan ang katawan ng batang babaeng nawawala ay nasa harap mismo ng opisina ng manager ng paaralan. Idinagdag pa niya na ang manager na nagpakamatay ay doon din mismo sa kwartong iyon nagbigti. Dahil dito, malinaw para kay Fang Ning na ang sentro ng lahat ng kakaibang pangyayari ay maaaring naruroon mismo, sa opisina ng manager. Habang nagsasalita siya, ikinwento niyang habang nag-e-explore, aksidente niyang napansin ang isang sukli na tila pag-aari ng isang babae na nakapatong sa mesa ng opisina ng principal. Ngunit nang kukunin na sana niya ito, napansin niyang wala na ito sa lugar. Napahinto siya. Napatanong siya sa sarili, nasaan ito? Paglingon niya, nakita niya ang sukli. Gumagalaw ito ng kusa, tila may sariling buhay. Nagtaka siya kung paano ito posible. Dahil dito, agad niyang tinawag ang prinsesa, pinaghihinalaan na maaaring ginamit nito ang kanyang kapangyarihan upang tulungan siya, kahit hindi naman niya ito hiniling. Ngunit bago pa man siya makapagtanong ng higit, may biglang kamay na humawak sa kanya. Sa sandaling iyon, malinaw ang isang bagay sa kanyang isip, hindi ito ang prinsesa. Nang lingunin niya ang humahawak sa kanya, isang nakakatakot na babaeng multo ang bumungad sa kanyang harapan. Mapatla ang mukha nito, baluktot ang ekspresyon, at puno ng galit ang mga mata. Labis ang gulat ni Fang Ning. Sa isip niya, ano ang nangyayari at paano ito biglang lumitaw? Mahigpit ang pagkakahawak ng kamay sa katawan ni Fang Ning. Ramdam niya ang bigat ng lakas na humihila sa kanya, at bago pa man siya makalaban, unti-unting humigpit ang pagkakasakal sa kanyang leeg. Habang patuloy siyang sinasakal, nahirapan siyang huminga. Hindi siya makagawa ng kahit anong ingay, at unti-unti ring nanginginig ang kanyang buong katawan. Pakiramdam niya ay nawawalan siya ng lakas, na para bang hinihigop ng nilalang ang kanyang mismong buhay. Sa kanyang isipan, sunod-sunod ang tanong, ito ba ang kakayahan ng multong ito? Ano ang dapat niyang gawin kung hindi siya makagalaw? Sa kabila ng lahat, nais na niyang humingi ng tulong. Sa isip niya, tinatawag niya ang prinsesa, umaasang mapapansin nito ang nangyayari. Ngunit mula sa kinaroroonan ni Fang Ning, hindi nakikita ng prinsesa ang figure ng babaeng multo. Ang prinsesa ay tila walang kamalay-malay sa nangyayari sa likuran. Abala ang prinsesa sa kanyang sariling pananaw. Ang nasa isip lamang niya ay ang pag-shoot ng video. Para sa kanya, kailangan lamang matapos ang recording, at pagkatapos noon ay makakakain na siya ng masarap na pagkain. Hindi niya namamalayan na ilang hakbang lamang ang layo, ang kanyang asawa ay nasa bingit na ng kamatayan. Sa isip ni Fang Ning, desperado na siyang humihingi ng tulong. Hindi na niya kakayanin. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang kanyang kamalayan. At sa sandaling iyon, tuluyan siyang nawalan ng malay. Kasabay ng pagkawala ng kanyang ulirat, biglang nagliwanag ang misteryosong bracelet na suot ni Fang Ning. Isang kakaibang liwanag ang kumalat, tila may gumising na lakas sa loob ng kanyang katawan. Unti-unti niyang naramdaman ang panibagong sigla, isang lakas na hindi niya kailanman naranasan noon. Sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay, hindi siya maaaring mamatay doon. Nagulat ang babaeng multo sa biglaang pagbabago. Hindi nito inaasahan ang lakas na biglang lumabas mula kay Fang Ning. Paano raw ito posible? Paano siya nagawang hawakan at labanan ng isang ordinaryong tao? Sa isang iglap, nagawa ni Fang Ning na ihagis ang multo palayo. Bumagsak ito sa di kalayuan, at si Fang Ning ay napaluhod habang humahabol ng hininga.
Nanginginig pa rin ang kanyang katawan habang sinusubukang unawain ang nangyari. Ano ang kapangyarihang iyon? Saan ito nanggaling? Hindi pa man siya nakakapag-isip ng maayos, biglang nagsalita ang multo at tinanong siya kung bakit niya ito ginawa. Halatang galit at naguguluhan ang nilalang. Kaagad itong naghanda at mabilis na naglunsad ng panibagong pag-atake. Sa mismong sandaling iyon, may narinig si Fang Ning na isang boses, malinaw at direkta, na nagsabing yumuko agad. Hindi na siya nag-atubili. Agad siyang sumunod. Sa gulat ng multo, naiwasan ni Fang Ning ang pag-atake nito. Ramdam niya ang kakaibang liksi ng kanyang katawan. Sa isip niya, pakiramdam niya ay sobrang flexible niya, parang isang bihasang gymnast na kayang umiwas sa anumang galaw. Nakita niyang ang multo ay tila nagmamadaling tumakas palabas ng silid. Ngunit bago pa ito makalayo, bigla itong nontog. Para bang may hindi nakikitang pader, isang harang o barrier, na pumipigil dito na makatakas. Lalong nagulat si Fang Ning nang muling marinig ang misteryosong boses na nagsabing maaari niyang pag-aralan ang sitwasyon. Doon niya naisip, ang boses na naririnig niya ba sa kanyang isipan ay ang boses ng prinsesa. Siya kaya ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang ito. Napangiti si Fang Ning. Sa kanyang isipan, ito ay isang napakagandang pagkakataon. Oras na para simulan ang palabas. Matapos mabaigo ang babaeng multo na makatakas, mabilis na kumilos si Fang Ning. Sa isang iglap, nahawakan niya ito at mariing sinabi na nahuli na niya ang nilalang. Hindi niya ito papayagang makatakas, dahil nakasalalay rito ang tagumpay ng kanyang video. Walang pag-aalinlangan, buong lakas niyang inihagis ang multo sa pader. Umalangaw-ngaw ang malakas na tunog ng banggaan, at malinaw na napinsala ang nilalang. Mahigpit ang kapit ni Fang Ning habang galit niyang sinasabi na nagkaroon pa ito ng lakas ng loob na atakihin siya. Ngayong nahuli na niya ito, wala na raw itong karapatang mangarap pang makatakas. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang nagbago ang anyo ng multo sa harap niya. Ang nakakatakot na figure ay unti-unting naglaho, at ang pumalit ay isang babaeng multo na napakaganda at kaakit-akit. Malambot ang kanyang anyo, banayad ang galaw, at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pang-aakit. Lumapit ito kay Fang Ning at sa malambing na tinig ay tinawag siyang Little Brother. Dahan-dahan itong hinaplos ang kanyang mga salita, nakikiusap na palayain siya. Sa kaakit-akit na boses, ipinangako nitong gagawin ang kahit ano para kay Fang Ning basta't pakawalan lamang siya. Lumapit pa ito ng mas malapit, halos idinikit ang kanyang labi sa tainga ni Fang Ning, lalo siyang inaakit. Sa sandaling iyon, tila nakaramdam ng kakaibang kilig si Fang Ning. Sa isip niya, mukhang magiging komportable siya sa babaeng ito. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng tukso ang kanyang isipan, isang napakalakas na presensya ang biglang bumalot sa likuran niya. Ramdam niya ang malamig at nakakatakot na aura. Paglingon niya, naroon ang prinsesa. Halatang nagseselos ito, at ang ekspresyon sa mukha nito ay sapat na para magdulot ng takot. Agad na natauhan si Fang Ning. Sa galit, sinigawan niya ang babaeng multo, sinasabing tumahimik ito. Sa ilalim daw ng maliwanag na araw at langit, paano nito nagagawang gumawa ng ganitong kahalayang bagay? Sa isip ng babaeng multo, naguluhan ito. Anong maliwanag na araw at langit? Gabi na nga ngayon. Ngunit nagpatuloy si Fang Ning. Sinabi niyang huwag nitong isipin na matitinag ang kanyang matibay na determinasyon sa ganitong klaseng taktika. Sa kanyang isipan, malinaw sa kanya na ang ekspresyon ng prinsesa kanina ay tunay na nakakatakot. Buti na lamang at mabilis ang kanyang naging reaksyon, kung hindi, baka mas mapanganib pa ang sinapit niya. Hindi pa rin sumuko ang multo. Muli nitong inakit si Fang Ning, sinasabing maniwala siya at hindi siya sasaktan. Ngunit kasabay ng mga salitang iyon, isang kakaibang usok ang lumabas mula sa bibig ng babae. Nagulat si Fang Ning. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Sa isang iglap, nanghina ang kanyang katawan at nabitawan niya ang pagkakahawak sa multo. Ang kaakit-akit na anyo ng babae ay naglaho, at bumalik ito sa kanyang tunay na anyo, isang nakakatakot at malupit na multo.
Masayang sinabi ng multo na niloko lamang niya si Fang Ning. Lumapit lang daw siya upang masipsip ang espiritual na lakas nito. Laking gulat ni Fang Ning sa kanyang narinig. Hindi pa siya nakababawi nang umatake muli ang babaeng multo mula sa likuran. Ipinahayag nitong ngayon ay doble na ang kanyang lakas kaysa dati. Napaatras si Fang Ning habang pinagmamasdan ng multo na halatang nasisiyahan sa kanyang tagumpay. Naglalabas ito ng kakaibang enerhiya at mayabang na nagpasalamat, sinasabing dahil sa espiritual na lakas ni Fang Ning, wala na itong kawala ngayon. Agad na naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake ang multo. Bagamat naiwasan ni Fang Ning ang karamihan sa mga ito, nakaranas pa rin siya ng kaunting pinsala. Sa isip ng multo, may mali, sa halip na bumagal, lalong bumibilis ang galaw ni Fang Ning. Dahil dito, naglabas ng isang malakas na pagsigaw ang multo upang pigilan siya. Kasabay nito, muling naglunsad ng mabilis at mabangis na atake. Nang tumama ang pag-atake sa katawan ni Fang Ning, nagulat ang multo, madali lamang niya itong napigilan. Muling nahawakan ni Fang Ning ang multo at galit na sinabi na naglakas loob pa itong umatake sa kanya. Hinamon niya ito na subukan pang tumakas ngayon. Lalong nagalit ang multo. Buong lakas itong naglunsad ng panibagong atake na may layuning patayin si Fang Ning. Ngunit sa isang mabilis na galaw, sinampal ni Fang Ning ang multo at malamig na sinabi na hindi lahat ay dapat laging dinadaan sa karahasan, kailangan daw nitong matuto. Sumabog sa galit ang multo at sumigaw, tinatanong kung anong klaseng lakas ng loob ang meron siya para magsalita ng ganoon. Ngunit muli, sinampal na naman ito ni Fang Ning. Mariin niyang tinanong kung ano ang ibig sabihin nito at kung may paliwanag ba ito sa ginawa sa kanyang katawan kanina. Sa tindi ng galit, paulit-ulit niyang inuntog ang multo sa lamesa. Galit na galit niyang sinabi na pumunta siya roon upang mag-explore at harapin ang mga masasamang nilalang, at ngayon, hahayaan niyang magningning ang liwanag ng katarungan sa lupa. Sa kabilang banda, habang nagaganap ang marahas na labanan, abala ang prinsesa sa pagkuha ng video. Masaya siya habang pinagmamasdan ang paglabas ng mga espiritual na enerhiya. Isa-isa niya itong kinain, tila ba mga paborito niyang pagkain. Puno ng kasiyahan ang kanyang mukha, para sa kanya, napakasarap ng mga ito. Habang mahigpit na hawak ni Fang Ning ang multo, mariin niyang inutusan itong magsalita. Tinanong niya kung anong klaseng nilalang ito at kung bakit patuloy itong nagdudulot ng kasamaan sa lugar na iyon. Ngunit sa halip na sagutin siya, biglang nagbago ang reaksyon ng multo. Unti-unting nanginig ang katawan nito. Ang galit at puot sa mukha ay napalitan ng lungkot. Pagkatapos, bigla itong umiyak. Natigilan si Fang Ning. Sa kanyang isipan, naguluhan siya sa biglaang pagbabago. Bakit ito umiiyak? Bakit tila siya pa ang naging masama ngayon? Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Unti-unti niyang binitawan ang multo. Umiiyak ang nilalang habang sinasabi, bakit daw siya tinatrato ng ganoon? Ngunit sa mismong sandaling bumaba ang kanyang pagbabantay, biglang nagpalit muli ng anyo ang multo. Nagulat si Fang Ning nang mapagtanto ang tunay na anyo ng nilalang sa harap niya. Ang nakakatakot na multo ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang batang babae, si Lian Xiang. Napatitig si Fang Ning sa kanya. Naguguluhan at hindi makapaniwala, tinanong niya kung paano niya ito nakilala. Mabilis siyang lumapit at muling tinanong kung siya nga ba talaga si Lian Xiang. Tumango ang bata at sinabing oo. Humingi ito ng paumanhin at sinabi na hindi niya naisaktan si Fang Ning. Sa isip ni Fang Ning, agad niyang naunawaan ang halaga ng sandaling iyon. Kung matutukoy nila ang pinagmulan ng mga misteryosong pangyayari sa Huan Elementary School mula kay Lian Xiang, tiyak na magiging viral muli ang kanilang spirit exploration video. Muli niyang tinanong ang bata, ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi? Paano siya namatay noon? At bakit niya inatake si Fang Ning kanina? Bukod sa kanya, may iba pa bang mga nilalang sa paaralang ito? Tahimik na sumagot si Lian Xiang. Sinabi niyang may isang taong nagpilit sa kanya, kahit ayaw niya. Nabigla si Fang Ning. Agad niyang tinanong kung sino ang taong iyon.
May kinalaman ba ito sa kanyang pagkamatay noon? Sa sandaling iyon, bumalik sa alaala ni Fang Ning ang sarili niyang masasakit na karanasan sa kamay ng kanyang tiyuhin. Sa kanyang isipan, hindi niya mapigil ang isipin, sino ang kayang gumawa ng ganoong kalupitan sa isang mahina at inosenteng batang tulad ni Lian Xiang. Hindi na siya nag-atubili. Mahigpit niyang niyakap ang bata at sinabing huwag siyang matakot. Sabihin lamang nito kung sino ang salarin, at tutulungan niya siya. Nag-atubiling nagtanong si Lian Xiang kung tutulungan nga ba siya ni Fang Ning. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Fang Ning ng oo. Ngunit bago pa man makapagsalita si Lian Xiang at maibunyag ang pangalan ng taong nasa likod ng lahat, biglang may isang itim na bagay ang lumitaw mula sa kanyang likuran. Nanlaki ang mga mata ni Fang Ning. Agad siyang kumilos upang iligtas si Lian Xiang mula sa itim na bagay na tila gustong lamunin ito. Ngunit sa kasamaang palad, biglang naglaho ang bata. Sa pagkawala niya, maririnig ang kanyang nagmamakaawang tinig habang tinatawag si Fang Ning bilang Big Brother. Napatigil si Fang Ning. Labis ang kanyang pagkalito. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang tanong, anong klaseng nilalang ang kaharap niya ngayon? Sa harap niya, unti-unting nagpakita ang isang nakakatakot na halimaw. Malupit ang aura nito at puno ng puot ang tinig ng magsalita ito. Tinawag nitong mapangahas si Fang Ning at tinanong kung paano niya nagawang hawakan si Lian Xiang. Hindi na ito nagpatumpik-tampak. Agad na naglunsad ang halimaw ng isang malupit na pag-atake. Ang bawat galaw nito ay may layuning patayin si Fang Ning. Sa sandaling iyon, ramdam ni Fang Ning ang tunay na panganib. Sa kanyang isipan, malinaw na ang halimaw na ito ay napakalakas, mas higit pa sa mga nakaharap niya kanina. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng kamatayan ang sandali, biglang lumitaw ang prinsesa. Galit nitong hinarap ang halimaw at mariing sinabi, ano raw ang balak nitong gawin sa kanyang asawa. Kasabay ng kanyang sigaw, naglabas ang prinsesa ng isang matibay na barrier upang harangin ang pag-atake ng halimaw. Ngunit sa lakas ng impact, tumalsik si Fang Ning at bumangga sa pader. Agad na nag-alala ang prinsesa para kay Fang Ning. Ngunit hindi niya namalayan na isang atake mula sa halimaw ang nakalusot at direktang tumama sa kanya. Samantala, si Fang Ning ay unti-unting nawawalan ng malay. Sa kanyang pagkalugmok, tinatawag niya ang prinsesa habang nararamdaman niyang nahuhulog siya sa isang napakadelikadong sitwasyon. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unting iminulat ni Fang Ning ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanyang paningin ay ang mukha ng prinsesa, puno ng pag-aalala. Nang makita niyang nagkamalay na si Fang Ning, agad na lumiwanag ang kanyang ekspresyon. Halatang gamaan ang loob nito, masaya dahil ligtas na muli ang kanyang asawa. Ngunit bago pa man tuluyang maunawaan ni Fang Ning ang nangyari, isang biglaang sensasyon ang kanyang naramdaman, tila nahuhulog siya. Sa hindi inaasahang pangyayari, muntik na siyang mahulog sa ibaba. Mabuti na lamang at sa tulong ng kapangyarihan ng prinsesa, nailigtas siya bago pa tuluyang mangyari ang kapahamakan. Habang hinahabol ang kanyang hininga, napatanong si Fang Ning sa sarili. Nasaan sila? Nasa entrance ba sila ng Huan Elementary School? Paano sila biglang nakalabas? Bigla niyang naalala si Lian Xiang. Agad siyang nagtanong kung ano ang nangyari sa itim na nilalang na kanilang hinarap. Tahimik na sumagot ang prinsesa, sa loob ng paaralan ay may isang nilalang na tunay na napakalakas at gutom na gutom. Hindi pa rin mapakali si Fang Ning. Tinanong niya kung ang huling itim na nilalang ba ang pinakamalakas at kung bakit hindi ito kayang talunin ng prinsesa. Malungkot na ipinaliwanag ng prinsesa na sa kasalukuyan, kulang ang kanyang espiritual na lakas. Pagkatapos nito, ibinalik ng prinsesa ang cellphone kay Fang Ning at masayang sinabi na tapos na ang video, ayon sa utos ng kanyang asawa. Kasabay ng mga salitang iyon, itinaas ng prinsesa ang isang daliri at tila may balak na ipakita. Sinabi niyang magsisimula na siyang kumain dahil gutom na siya. Naguluhan si Fang Ning. Tinanong niya kung anong klaseng bagay iyon at kung saan niya nakuha. Simple lang ang sagot ng prinsesa, kinuha niya lang daw iyon habang palabas sila. Mas lalo pang nalito si Fang Ning.
Tinanong niya kung paano niya kakainin ang bagay na iyon at kung plano ba niyang lutuin ito pag-uwi nila. Ngunit hindi na sumagot ang prinsesa. Sa halip, bigla nitong hinigop ang daliri. Sa sandaling matapos niyang kainin ang tinatawag niyang pagkain, halatang nasiyahan siya. Masaya niyang sinabi na napakasarap nito. Kasabay nito, isang kakaibang liwanag ang lumabas mula sa ulo ng prinsesa at dumaloy patungo sa katawan ni Fang Ning. Nagulat siya. Sa kanyang isipan, tila biglang nawala ang lahat ng kanyang pagod. Pakiramdam niya ay lumalakas siya. Ramdam niya ring ang espiritual na katawan ng prinsesa ay mas naging masigla. Malinaw na ang mga bagay na puno ng yin energy ay ang pinakamainam na paraan upang mapunan ang kanyang espiritual na lakas. Agad na nagtanong si Fang Ning kung ano ang nangyari matapos siyang mawalan ng malay. Paano siya nailabas ng prinsesa? At ano ang enerhiyang dumadaloy ngayon sa kanyang katawan? Balak na sanang ipaliwanag ng prinsesa ang lahat, ngunit biglang sumikat ang araw mula sa likuran niya. Ang liwanag nito ay nagdulot ng kakaibang epekto sa kanyang katawan. Dahil dito, mabilis niyang iminungkahi na umuwi muna sila at saka na lamang mag-usap. Bagamat naguguluhan, sumunod si Fang Ning. Pagdating nila sa bahay, napansin niyang ang prinsesa ay tila umiiwas sa liwanag. May itim na usok o bagay na tila lumalabas mula sa kanyang katawan. Doon niya napagtanto, tulad ng inaasahan niya, ang mga espiritual na nilalang ay talagang natatakot sa sikat ng araw. Agad niyang isinara ang bintana at binuksan ang ilaw, saka maluwag na huminga. Ngunit biglang yamakap ang prinsesa kay Fang Ning at masayang sinabi na lumapit siya. Pinigilan niya ito at pinaupo muna, kahit halatang hindi natuwa ang prinsesa. Sa isip ni Fang Ning, para itong alagang hayop na biglang naging sobrang lambing. Hinawakan niya ang mukha ng prinsesa. Agad itong natuwa at nagpakita ng kasiyahan. Sinabi ni Fang Ning na hindi kayang harangan ng mga kurtina ang liwanag ng maayos at tinanong niya kung saan siya magtatago mamaya. Simple ang sagot ng prinsesa, makakapasok siya sa katawan ng kanyang asawa. Nabigla si Fang Ning. Paano raw iyon? Ipinaliwanag ng prinsesa na mayroon silang kontrata. Sa katawan ni Fang Ning siya magtatago, kaya sigurado raw siyang hindi siya mamamatay. Lalong nagulat si Fang Ning at tinanong kung anong kontrata iyon at kailan nila iyon ginawa, dahil wala siyang naaalala. Ngumiti ang prinsesa at sinabing hindi ba't sinabi niya noon na gusto niyang magpakasal sa kanya. Ipinakita pa nito ang proposal na ginawa ni Fang Ning at buong pagmamalaking ipinakita ang kanilang wedding ring. Dahil doon, nagkaroon daw sila ng kontrata. Masaya nitong sinabi na mula ngayon, sila ng kanyang asawa ay iisa na. Ngunit hindi pa rin kontento si Fang Ning. Hiniling niyang ipaliwanag ang ibig sabihin ng pagiging iisa. Ipinaliwanag ng prinsesa na kapag siya ay nagugutom, kailangang tulungan siya ng kanyang asawa na makahanap ng pagkain. Kung hindi siya makakain ng sapat, mamamatay ang asawa niya. At kung mamatay man ang asawa niya, mamamatay rin siya. Kaya kailangan niya itong protektahan ng buong puso. Labis ang pagkagulat ni Fang Ning, ngunit unti-unti niyang naunawaan ang sanhi ng kanyang pagkapagod at panghihina kanina. Naalala niya ang laban nila ni Lian Xiang at tinanong kung ang biglaang pagtaas ng kanyang lakas noon ay isa rin sa kakayahan ng prinsesa. Tumango ang prinsesa at sinabing oo, ngayon, kaya na ng kanyang asawa na gamitin ang kanyang lakas. Masaya pa nitong idinagdag na kapag siya ay busog, mas lalong lalakas ang kanyang asawa. Hindi pa rin lubos maintindihan ni Fang Ning ang lahat. Ang tanging nasabi na lamang niya ay pakiramdam niya ay wala pa siyang nagagawang tama sa buong pangyayaring iyon. Samantala, sa loob ng Huan Elementary School, marahas na tumalsik si Lian Xiang sa pader dahil sa napakalakas na puwersa. Hindi pa man siya nakakabawi, isang misteryosong figure ang unti-unting lumitaw sa dilim. Malamig ang tinig nito habang sinasabi na pinadala niya si Lian Xiang upang pumatay, ngunit hindi ito sumunod. Hindi pa roon nagtapos, isinapubliko pa raw ni Lian Xiang ang kanilang impormasyon sa iba. Sa galit, agad niyang sinakal si Lian Xiang. Habang halos hindi na ito makahinga,
binalaan siya ng misteryosong nilalang na kung hindi nila papatayin ang 2 taong iyon, sila mismo ang mamamatay. Bigla nitong niyakap si Lian Xiang at marahang sinabi na siya ay kanya, hinding-hindi niya ito pababayaan. Ngunit sa mga salitang iyon, mas lalo lamang kinilabutan si Lian Xiang. Ipinakita ng nilalang ang tunay nitong anyo, isang nakakatakot na mukha na puno ng puot. Sinabi nitong ramdam niya na babalik muli sina Fang Ning at ang prinsesa. At sa susunod na pagkakataon, tiyak na papatayin niya silang 2 gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa tabi niya, malinaw na makikita ang isang putol na daliri, isang tahimik na patunay ng panganib na unti-unting lumalapit. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.